So hello motherfuckers. Gusto ko kayong turuan kung paano yung process ko ng pagkapa ng kanta. Para just in case na mapunta kayo sa sitwasyon na kailangan yung pumondo ng maraming kanta. At least meron kayong guide kung paano niyo i-approach yung pagkabisa ng sequence ng isang kanta. Kasi yun yung mahalaga. Lalo na pag drummer ka. Una, intindihin muna natin kung ano ba yung structure ng kanta. So depende sa structure ng kanta pero most probably intro, verse, refrain, chorus, intro ulit, verse, refrain, chorus, bridge, chorus, chorus. Parang ganun yung sequence niya. Pagkakapatay ng kanta, para mas mapabilis tayo, para ma-approach nyo yung na hindi kayo mahirapan buuhin yung kanta or naman. Well, una, syempre, mag-pass muna kayo ng kanta. Ibig sabihin, pakinggan nyo muna siya, pakinggan nyo muna para malaman nyo kung ano yung intro doon, ano yung verse doon, ano yung refrain doon, ano yung chorus doon, ano yung bridge doon. Most probably, ang tatandaan nyo lang, yung isang part. So, una muna, syempre, kakapain mo muna yung intro. Ano yung chords ng intro, then ano yung chords ng verse, then ano yung chords ng refrain, ano yung chords ng chorus. Yung una mong kakapain is intro, verse, refrain, chorus. Then after nun, syempre, babalik lang ulit ang intro yon. So, hindi mo na masyado yung kakapain. Diba? Kumbaga, parang alam mo na siya eh. Not unless, kunwari, isang intro lang siya, or putol lang siya, or hanggang ganito lang siya. Yun lang yung iintindihin nyo. Then sa verse naman, most probably, parehas lang din yan. Pero, minsan nagkakaiba yan, tulad ng slow burn, meron siyang parang isang pass ng, pupunta siya ng B minor then D, bago mag-chorus ulit. So, yung iintindihin mo lang, yung 5 parts ng kanta. Intro, verse, refrain, chorus, bridge. Yun lang. Refrain kung meron optional kasi minsan yung refrain sa kanta, usually tatalunan ng chorus yan eh. Tapos, kunwari, may changes sa second verse, kapain mo yung changes na yun. Yun lang na yung kakapain mo kasi alam mo na yung chords ng verse from the first verse. Sa refrain, ganun din. Kung may changes, chorus, ganun din. Kung may changes, let's say, kunwari, nagdalawang chorus siya, pero may kinat siyang isang linya doon, so tatalo na kayo doon. Ito yung kinakanda sa technique na to, sa pagkapa ng kanta. Kasi, once tumutugtog ka na ng kanta na yun, specifically kanta na yun, alam mo kung nasan ka. Kasi alam mo yung, nasa intro ka. Kasi most probably ako kumapa din ako dati nung yung mga kumbaga yung mga technique ko dati pagkapa ko, isang buong kanta talaga. So minsan naliligaw ako. Pero kung gagawin niyo yung tip ko, nahihimay-himayin niyo yung structure ng kanta, mas mabilis yung matatandaan kung nasan kayo, hindi kayo maliligaw. After niyo makapa yung kada parts at alam niyo na, ang aaralin nyo na at tatandaan nyo na yung sequence. Since alam mo na yung part, alam mo na yung intro, alam mo yung chords ng intro, alam mo na yung chords ng verse, alam mo na yung chords ng refrain, alam mo na yung chords ng chorus, alam mo na yung chords ng bridge, mas madali na pag nag-structure ka na ng kanta, pag binuo mo na siya, pag pinakinggan mo siya ulit, intro, 2 beses, verse, 4 na beses, refrain, 2 beses, chorus, 4 na beses, intro ulit, 1 beses na lang, verse ulit, 2 beses na lang, refrain, 2 beses, chorus, 8 beses, then bridge, then dalawang chorus ulit sa outro. Then kung may outro man, outro. Mas madali mo na siyang matatandaan compare sa bubuuin mo yung buong kanta kasi malilimutan mo talaga yon kung ano yung sequence. Pero kapag hinimay-himay mo yung kada sequence ng kinakapa mo, alam mo kung nasan ka, hindi ka maliligaw. So yun yung proper way para mas maintindihan nyo at ma-digest nyo yung kantang kinakapa nyo ng mas mabilis. Hindi nyo kailangang alam mo yun, memorize ng buong 5 kanta na isang buo. Ayun, yun lang yung small tip ko na mabibigay sa inyo para medyo mas madali nyong ma-digest o ma-absorb yung kantang inaaral nyo. Sa example ko, mga chord changes lang siya. Ano din yan, applicable din yan. Kunwari, riff. So intro riff, ganito yung intro riff, ganito yung verse riff, ganito yung chorus riff. O, diba? Parang ganun din siya. Same pa rin siya ng technique. Kung maliit mo lang kinakain yung kada parts, hindi mo siya binubuo, mas madaling pumasok sa utak mo yung kanta na inaaral mo. So ito lang yung tip ko sa inyo para mas makatulong sa inyo na para mas ma-enhance pa yung pagtugtog nyo sa banda at siyempre, yung relationship nyo rin sa mga kabanda nyo. Kasi most probably, ang sequence, ang tatanda nun is drummer. Kung sabihin na natin, hindi rin matandaan ng drummer yung sequence, at least nandun ka, kaya mo na siyang i-guide. No, pre, ito muna tayo, intro tayo, 2 ikot yan. O pre, yung verse, 4 na ikot yan. At least paano magaguide mo rin yung banda at makakatulong din sa buong banda mo para hindi rin kayo magkandaligaw-ligaw kapag mag-perform na kayo. So, yun lang, motherfuckers. Thank you sa panonood. Peace out.